mga kapatid, sa usaping misyon, pagkakain ng kaluluwa, God is able to supply fruits. God is able to supply fruits. Ang ibig sabihin lang, kayang-kaya ng Diyos magbigay ng mga bunga. Kayang-kaya ng Diyos magbigay ng mga bunga. Okay. Ito pong ating binasa mga kapatid ay hindi ko na binasang lahat. Isang parabola na inihambing ang mga anak ng Diyos sa ubasan. No? Isang ubas. At ang iglesia ang tinitipuhan, yung mga ligtas. Ngayon, mga kapatid, ang Diyos sagya ay may ubasan. Ano ho? Kahit ang bansang Israel ay tinawag na ubasan. Doon po sa Isaiah 5 verse 7, ganito po yan. Yung pong prinsipyo ng salitang ubas, puno ng ubas, hindi yan kakanina inihambing ng Diyos. Inihambing din po yan ng Diyos sa bansang Israel. Sapagkat sabi na Isaiah 5:7, sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ng Israel. Naho? Pero nakalulungkot mang sabihin doon sa Hebrew chapter 6, 7, and 8, ano ho? Na itong ubasan ng Diyos ay may tulad din naman doon sa lupang madalas na inulan pero na magbunga ay masama. Nga niyo po sabi, sa Hebrew chapter 6 verse 7 and 8, sapagkat ang lupang himit-it ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga iyon na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat, kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa. Nakalulungkot lang mga kapatid, ang bansang Israel na kung saan ay ubasan ng Diyos, pero ang uri ay ubas, pero nang mamunga ay hindi ubas. No? Ibig sabihin, dapat kung ano yung puno, yun ang bunga. Pero bakit ang Israel, mga kapatid, ay nagbunga ng hindi maganda? Rebellious ang naging buhay nila. Dapat nating matandaan, dahil hindi lahat ng taga-Israel ay Israel. Yan po, Roma chapter 9, verse 69. Medyo mabilis to ha. Para introduction, akin lang masabi. Sa Roma chapter 9, verse 69. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Anong ibig sabihin? Hindi ibig sabihin ng Diyos ay bigo sa bansang Israel. Bakit mayroong hindi ligtas sa Israel? Ano? Gayong ito yung kanyang ubasan. Bakit mayroon ditong hindi ubas? Ang bansang Israel ay kanyang bayan na ihinihambing sa ubasan, kaso lang bakit mayroong hindi ligtas sa bansang Israel? Kasi sabi ng Bible, datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Ano? Sapagkat hindi ang lahat ng buhay sa Israel ay mga taga-Israel. Verse 7. Ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham ay mga anak silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Verse 8, ay sabi diyan, sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi. Verse 9. Sabagat ito ang salita ng pangako, ay sa panahong ito'y paririto ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ibig sabihin na ang Diyos sa kanyang ubasang Israel ay nabigo siya dahil bakit itong Diyos ay bansang Israel lumabas ang mga pangit, masasama. Kasi mga kapatid, hindi pala lahat ng Israel ay Israel sa espiritu. Ano ho? Ang tunay na anak ng Diyos sa Israel ay hindi panglaman. Hindi lahat ng physical na Israel ay spiritual na Israel. Kaya may conclusion po dyan sa Romans chapter 11, verse 5 and 6. Binigyan ng conclusion. Gayun din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Mga kapatid, may remnant lagi. Ano ho? Ibig sabihin, nahihiwalay ang bansang Israel sa dalawang klase. Ano? Israel na ligtas at Israel na hindi ligtas. Okay. So, ang sabi po diyan, ngunit kung ito'y magitan ng biyaya ay hindi na nga sa mga gawa, sa ibang paraan ang biyaya ay hindi biyaya. Ngayon, binibilisan ko lang ang part ng introduction. Ganon din sa church today.
Na ang Israel inihambing sa ubasan din. Pero hindi lahat ng Israel ay tunay na ubas. Na? At alam niyo ba, hindi malayo yan din sa panahon natin. Hindi lahat ng membro ng ubasan ng Diyos ay ligtas. Kaya be sure na ikaw ay baptist, na ligtas. Kasi, bakit ang Diyos ay hindi mabibigong magbigay ng bunga? Pero bakit sa Israelites, hindi lahat nagbunga ng maganda? Kasi hindi lahat ng Israel ay Israel nga. Maging pagdating sana sa church, hindi lahat ng ligtas ay ligtas nga. Are you with me? Okay. Ganyan din sa church. Ano? Kaya John 15 verse 6, sabi niya, nating binasa, balikan natin ang 15 verse 6, kung sino man ay hindi manatili sa akin, kung sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo. Alam mo, issue yan. Pero sa totoo na, mga kapatid, meron talagang mga nasa ubasan ng Panginoon na hindi talaga connected sa puno, nakapatong lang. Ang tunay na sanga yan magpakailanman. Okay. So ngayon, ang tunay na connected kay Kristo, talagang dapat nagpuproduce, nananatiling mga spiritual na bunga at hindi lang mere confession. Kasi may mga mere confession, yung magang sinasabi lang sila ay naligtas, sila ay palangit, sila ay nabago. Maraming mga mere confession. Halimbawa natin, mere confession. At makikita natin yan, mismo sa talata, verse 2. Tignan nyo nga, verse 2. Medyo may bilisan natin intro, no? Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Oy, kayo ba'y sanga na nagbubunga? Wala hong sanga na hindi kayang pagbungahin ng Diyos. Kaya dapat inaasahan na ikaw at ako'y nagbubunga. Okay. Verse 6, nabasa natin, ang sabi ng verse 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga. May sinabi din naman sa 1 John chapter 2 verse 19, sila'y umalis sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Dahil kung talagang sila'y sa atin, hindi sana sila umalis. Dalawang klase ang paglayo sa Panginoon, nag-backslide or apostasy. Ang nag-backslide, nang hina lang, pero ibabalik uli siya ng Panginoon. Amen. Kaya may prodigal son May ehemplo talaga, tayo'y nanghihina. Pero pag anak ka talaga ng Diyos, tatagupakan ka niya. Ano ang layunin ng pamamalo ng Diyos? Para ibalik ka uli sa paglilingkod. Pero kung ikaw na may umalis dahil hindi ka naman talaga sanga, apostasy ang tawag doon. Alam niya ang tama, pero siya'y wala sa tama. Si Satanas alam din niya ang tama. Ang demonyo alam din niya ang katotohanan, pero hindi ibig sabihin sila'y sa katotohanan dahil alam nila ang katotohanan. Are you with me? Sana, mga kapatid, God is able to supply fruits. Bakit? Sanga ka talaga niya. Amen. Maraming halimbawa po. Katulad ni Judas. Si Judas po ay kabilang sa simbahan, sa iglesia ng Panginoon. Pero si apostasiya, never. He experienced salvation, nor conversion in his life. May talata po tayo dyan. Wala lang tayong panahong basahin yan. Isa sa halimbawa si Judas, siya'y naging kaanib ng iglesia, pero hindi ligtas. Kaya siya, para doon sa ubasan, sa ubasan ng Israel. Bakit ito ay ubasan ng Diyos, pero bakit rebelde? Pero bakit sumang sa Diyos? Bakit pinarsuhan ng Diyos? Kasi hindi lahat ng Israel ay Israel nga. Hindi rin naman lahat ng bumubuo ng church ay membro nga. Amen? But if you are really one of His branches, God is so able to supply fruits. Amen. Makikita din po natin doon sa 25, doon sa Matthew chapter 25. Meron po doon ilan ba yung 5 virgins? Ang isa, dumating ang kanyang kasintahan, walang langis.
Yung iba, meron. Bakit? Yan ay sumasagisag for sure na hindi lahat na nagkiklaim sa Panginoon. Ayun isa pang parabola, ang Diyos ay naghasik na mabuting binhi. Pero hindi lahat ng nahasikan ay nagbunga. Merong natanim sa tabi ng daan, merong natanim sa batuhan, merong natanim sa dawagan, at ang iba ay natanim sa mabuting lupa. Lahat halos ay napapangaralan, pero hindi lahat nagbubunga. Tama ba? Ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y napapangaralan? Kayo ba'y nagbubunga? Isa pang halimbawa diyan, mga kapatid, ay yung Matthew 7:21-23, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami magsasabi sa akin sa araw niyo, Panginoon, hindi baga sa pangalan mo'y nagsipanghula kami, at sa pangalan mo kami nangagpalayos ang demonyo, at sa pangalan mo kami gumawa ng mga dakilang gawa. Ganyan may sinasabi ko sa kanila, lumayo kayo sa akin, kayo mga manggagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Hindi lahat ng sumasambit sa Panginoon ay sa Panginoon nga. Hindi lahat ng Hudyo ay ligtas. Kaya ako'y naniniwala, hindi din naman lahat ng Baptist ay ligtas. Kayo ba'y kasama sa ligtas? Kung ikaw ay ligtas, God is able to supply fruits. Ang hindi sanga, mamamatay yan. Pero ang tunay na sanga, magbubunga yan. Are you with me? That is a mere confession. Now, ngayon, God is able to supply fruits. Ano ba yung fruit na tinutukoy dito? Pagdating sa verse 26, alam natin. Tingnan po, verse 26. Medyo mabilis Datapat pagparito ng mga aliw. Sino yung mga aliw na yan? Na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng Katotohanan na magbubuhat sa Ama at siya'y magpapatuto sa akin. Sa ibang talatan, iginalang ko lang ang context. Sa ibang katahan, sabi, siya'y tatahan sa inyo. Ibig sabihin, lahat ng ligtas may Holy Spirit. So ibig sabihin, kung ano man katangian ng Holy Spirit, magbubunga yun. Alam nyo, kaya may tinatawag na sa Galatia 5:22-23, fruit of the Holy Spirit. Ang unang bunga na dapat natin maintindihan, hindi puro kahaluluwa, magandang ugali. Amen? Kaya dapat ang mga Kristiyanong ligtas, maganda ang ugali. Sana kayo ay blessing, lalo sa mga bisita. Lalo sa mga bagong babangon pa lang sa Panginoon. Aba, ikaw pala'y buhay pa. Hindi ka blessing. Dapat maging sensitibo tayo sa mga gustong bumangon. Isa sa bunga ng Holy Spirit, yan sabi, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ano pa? Bunga yan. If you are not mere professing that you are saved, if you are genuine believers, for sure, you have that fruit. God is able to supply fruit. Ano yan? Pag-ibig. Katuwaan. Kaya mag-smile kayo sa inyong katabi. Sana hindi nyo kagalit ang inyong katabi. Tingnan kayo sa inyong kataes. I love you. Amen? Kayo ba'y masaya sa inyong kataes? Opo, pastor, saya ko. Akala mo, nagpapasok, nagbayad na sa akin. Kapayapaan. Pagpapahinuhod. Kahit galit na tayo, sasabog na ang tambutso, pinipilit pa nating pigilin kasi bunga yun ng Holy Spirit. Amen. Inaayos ang ating pagkatao, mga kapatid. Kapag ikaw ay tunay na ligtas, bibigyan ka niya ng magandang ugali. Amen. Magandang pagkatao. Isa pa, hindi natin papanahunan yan. Kasi contextually speaking, andun yung Holy Spirit. Kung talagang Holy Spirit nakatarga sa atin,
Bibigyan tayo ng magandang karakter. No? Amen? Hindi lang po yan. Verse 10 and 14. Anong bunga? Kung tinutupad ninyo ang mga utos. Not only fruit of character, but fruit of obedience. Ay mga kapatid, pag ikaw ay talagang Kristiyano, una, babaguhin niya ang iyong pagkatao. Pandalawang bunga, nagiging masunurin ka sa Diyos. Bunga ho ng kaligtasan, bunga ng pagiging nakakabit kay Kristo, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Meron na ho ba kayong bunga ng pagiging masunurin? You cannot prove that you belong to God without works. Kumusta ang buhay Kristiyano mo? Ano ang ginagawa mo bilang Kristiyano ka? May ginagawa ka ba talaga bilang Kristiyano ka? Are you a Christian? Are you saved? Are you 100%, 1,000%, 1,000,000% that when you die, you're bound to heaven? Ngayon, kung totoo yan, anong ginagawa mo sa buhay Kristiyano mo? Alam mo yan. Alam mo yan. Amen. Bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin, kumusta? Anong ginagawa mo sa Kanya? Fruit of character. Fruit of obedience. Hindi niyo po ang talata pa. Talata pa. Sa verse 14. Verse 14. Bang! Okay. Kayo'y aking mga kaibigan. Kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos. Anong kaibigan? Ito'y paglalarawan ng isang malapit na relasyon. Ibig sabihin, kung talaga may relasyon ka sa Diyos, daiti ka sa Kanya, ugnay ka sa Kanya, duktong ka sa Kanya, ay gawin ninyo mga bagay na aking iniuutos. Oy, Mr. King Koy, bakit ka nangangamoy, King Koy? Okay ba na? Ikaw, makakasagot yan. Ano ang ginagawa mo kung Kristiyano ka? Hindi lahat ng Israel ay Israel. Ang nakakalungkot, hindi lahat din ng Baptist ay ligtas. Paano malalaman ligtas ka? Kumusta ang karakter? Kumusta ang pagsunod? Kumusta ang ating pagsunod araw-araw? Ano ang ginagawa natin kay Kristo araw-araw? Walang tunay na ligtas na hindi naiingli. Are you listening? Tingnan ba natin? Verse 12, not only fruit of character, fruit of obedience, but also fruit of love. Ito ang aking utos, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Hindi yung magsiraan sa isa't isa. Amen. Amen. Kung ikaw naman ay nasira nga, ay baba. Ayaw mo pag-uusapan. Nagawa ka naman ang dapat pag-usapan. Alam mo, ang tama sa mali, bumaba na lang. Tanggapin ang mali. Hindi ka matutulungan sa iyong pagkakamali kung nag-iisip ka uli ng mali. Tama?
Pero yung mga naman nagkakamali ay hindi para pagkismisan. Alam ba, may dumating dito, batang-bata pa. Yung pala yung memoro natin, hindi mo alam. Bata-bata, may dalawa ng anak. Huwag kang dasaryan ng darsya. Hindi ka nakakatulong. Dahil, pag namula ka, bihong may pula rin sa'yo. Amen. Sikapin natin tayo blessing sa isa't isa. May bunga ba kayo ng pag-ibig? Kaya nga, pastor, nagpaalam na ako sa magulang. Ibang usapan nyo. Ito ang aking utos, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Do you pray for your brethren? Even for the weak? Brethren? Even for the lost? Nagaya ng pag-ibig ko sa inyo, malupit yun. Ang standard ng pag-ibig ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano ba tayo inibig? Ibinigay ang kanyang buhay. Amen? Ano pa? Not only fruits, love. Then verse 11. Yun niya po sabi. Ang mga bagay na ito sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo. Ayun po, isang fruit, contextually speaking, bagaman cover niya ng Galatians chapter 5, 22 and 23. But based on the context, ang fruit that na kayang isupply ng Diyos ay joy. Joy. The joy of the Lord is my strength. Kaya masaya. Masaya. Tingin nga kayo sa akin kung kayo masaya. Parang iba yun Parang kayo ate nakapula. Katuro. Masaya ba kayo sa Panginoon? Kayo ba excited ngayong linggo? Tingnan niyo po yung aking sa messenger. Notes. Salamat sa linggo na maghapon. See you Sunday. Kalahin mo, nag-google ko yan puro sa invitation. Bakit? Nag-chat sa akin si Pastor Deng, si Pastor Oliver America. Talaga ang lupit mo, Pastor, parang lagi kang excited pag linggo. Yun pala ang dating sa kanya. Kay Pastor Deng at kay Pastor Oliver. Parang ikaw ay excited na maglinggo. Sabi ko, yes, Pastor. At bukod pa doon, gusto kong maging blessing. Gusto kong maging challenge. Na dapat ang linggo, inaantay talaga. Kayo ba'y masaya na ngayon ay linggo? Ligtas nga yata kayo. No? Okay, ano ba? Tingnan pa natin. Verse 7. Fruit not only of joy, fruit of prayer. Kung kayo magspinatili sa akin at ang mga salita kayo magspinatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin. Hindi lang ka mananalangin, may bunga din ang pananalangin. Sino sa inyo ang nananalangin lagi? Ang bunga na kayang ibigay ng Diyos ay maging bunga ng pananalangin. Based on the context. Then, verse 16. Ito yung bunga. Isa pang bunga. Ako'y hindi ninyo hinirang. Ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal. Upang kayo magsiyaon. Magsiyaon. Anong bunga ang inaasahan mo sa pagyaon? At magsipagbunga. Alam mo, God is able to supply fruits, even souls. Hindi mauuwi sa wala ang ating satellite. Amen. Hindi, Sister Lorna, mauuwi sa wala. Ang dami ng mga polyeto mong ibinigay. Hindi mauuwi sa wala, mga kapatid. Ang sabi ng aking Facebook, yung ating account, 15,000 na na-post ko. At doon sa TikTok ay 100 na 1,000, 30 plus, 100, ilan ba yun? 35,000 plus. Mga naglalike, I believe with all my heart, based on the scriptures, that
sowing the seed is not in vain. Amen? May bunga yan. At nakasalalay ang madaming bunga sa maraming tanim. Are you with me? Ngayon, punta na tayo sa ating paksa. Kung birang yun. Kaya nga binilisan ko. Is God is able to supply fruits? Meron ba tayong bunga na? Wag mo na yung kaluluwa pag-usapan. May bunga ka na ba ng nabagong pagkatao? Man, hindi ka na baga tunuhin. Hindi ka na baga dahoy-huyay. Hindi ka na baga daktang papaya. Hindi ka na baga matitisure. Hindi ka na baga suplado. Supladita. Sana inaayos tayo ng Panginoon. Why? Kung tunay. Ngayon, God is able to supply fruits. Why? Number one. But take note ha, kung ikaw ay sanga, sabi mo, pero wala ka man lamang ganitong ating napag-usapan, sa patuyo ka. Alam mo, this kind of gatherings, you will never enjoy if you are not really belong. Pag ikaw narito dalang ng chicks, dalawat isa. Pag nabasted ka, aalis ka na. Pag nakuha mo ang gusto mo, goodbye na rin. Bakit? Nakuha na ang gusto eh. Hindi si Kristo talaga nag-ugnay sa iyo. Number one, why God is able to supply fruits. Verse 1. Verse 1. Yeah. Ano? Naiintindihan ko na yun. Kasi nagamit din ako na yun eh. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama, take note, ang magsasaka. You know why God is able for us to supply fruits? Anong fruits na yon? Magandang ugali, pagkatao, pagiging masunurin, mapagmahal, masaya, nananalangin, nakapagbubunga ng mga kaluluwa at nananatili. Alam mo bakit? Because of the skilled cultivator. The perfect farmer. Alam mo kung bakit ka magbubunga? Magaling ang nag-aalaga sa atin. Amen? Amen. Sino ika ang magsasaka? Ang Ama! Amen? Si Madam ay napaulot magtanim dyan ng okra, ng kadyos, ng kalabasa, ng sitaw. Ano pa kayo, mami? Ay napapansin niya eh. Dati, ari kayo lalagyan ko ng abuno. Sabi ko, kung mataba na, wag na. Masarap kumain ng halamang walang abuno. O nakinig naman sa akin. Dati, minangangain, nagbubutas-butas yung mga ano. Ano kayo, nilalagay dyan. Siguro, bumili ka ng juicy fruit, yung nguyan mo, tapos tagpihan. Hindi ko rin alam yun kung anong ginagamit doon. Ibig sabihin, dahil siya napapagod, inalagaan niya, pero galingan na ni Madam ang kanyang pag-aalaga sa kanyang garden. Hindi ubra siya kung paano mangalaga ang Ama. Amen. Amen. Kaya kung talagang anak ka ng Diyos, ikaw talaga'y kanyang sanga. Hindi mahina ang Ama para baguhin ang ating karakter. Ha? Are you with me? Hindi mahina ang Ama para hindi ka mapasunod. Hindi mahina ang Ama para hindi tayo matutong magmahal.
Hindi mahina ang Ama para hindi tayo manalangin, hindi tayo magalak, hindi mahina ang Ama para hindi tayo makapag-akay ng kaluluwa. Bakit? Siya lang naman ang magsasaka. Are you with me? Kapinta. Tignan niyo, ha? Laging nabubungaran ko yung mag-ina. Lagi silang may seremonya pag umaga. Nananalangin pa ako eh. Ikaw, Jimuel, magkuskus ka, huwag kang pandalas ng paligo. Sabunin mo yung buhok. Ganyan. Sabi isang araw, dumayos daw yung kanyang teacher. Mamaya pinayuhan ni Madam. Dapat utoy. Pag teacher, dumayos sa iyo, mamano ka. Mami, hindi ko man siya naging teacher. Kahit hindi mo siya naging teacher, manuhan mo. Ang kambyo niya, kasi pag hindi ka magaging ganon, hindi ibig sabihin kami napupulaan. Bakit? Sino ka namang anak yung hindi mo lang tinuruan kung paano magmano? Amen? Kung ikaw iligtas, hindi ka kayang baguhin ng Diyos, sino mapupulaan? Amen? Amen? Tayo nilikha para siya iluwalhatiin, hindi para mapulaan. Ngayon, kung dito, chismisan ng chismisan, siraan ng siraan, bangayan ng bangayan, napupulaan ng Diyos. O kaya naman, baka mayroon kayang ganon, hindi sanga. Ay mahirap talagang ayusin ang hindi sanga. Pero kung sanga ka talaga, maayos ka. Amen. Alam ba ang Ama? Ano ang ginagawa ng Ama bilang siya yung skilled? Verse 2. Nandiyan po ang verse 2. Nandiyan pa ba kayo? Ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga, inaalis niya. Delikado yung hindi sanga. Aalisin ka talaga niya. At ang bawat sanga nagbubunga, nililinis niya. Ano ba? Pinupruning. Ano ba yung pruning? Para gumanda ang halaman, yung mga tuyo-tuyong mga bahagi ng ginugupit-gupit. Bakit? Magaling mag-alaga. Kaya mga kapatid, kaya may preaching. Yung masasama nating ugali ay pinupruning. Are you with me? Magagalitin ka! Bawasan mo! Magtira ka na lang ng konti. Tamad ka! Alisin mo ang katamaran. Mahilig ka sa computer! Maghapon ka dyan! Wala kang ginagawa sa Panginoon! Ipupruning ka ng preaching. Kaya tayo nasasaktan dahil may aayusin pa sa atin. Amen? Hindi pa siya tapos. Nilililok pa niya tayo. Ganyan ang maghahalaman. Yung mga nagyabat, mga nagsalimutan na, nagalahalaber na, mga nagyangyang na, mga dapulak, mga insekto, aayusin yan. Maraming insekto ng ating buhay, mga kasalanan, aayusin yan ng skilled cultivator. Amen. Tanong, nakakaranas ba tayo ng pag-aayos? Kaya huwag kang matakot. Yan na naman. Nasirmo na naman ako, yung pastor niya, lagi na ako nakita. Sino makikita ko yung likod? Lahat tayo. Ako yung iniwala, lahat sa atin may dapat tapyasin. Sa totoo na, habang tinatapyas yan, masakit. Ika, yung iba nga hindi madala eh. Bakit di mo kayang dalhin? Wala dapat natitisod na tunay na anak ng Diyos sa salita ng Diyos. Nasasaktan, pero wala magawa kundi bumaba. Bakit? Tama ang napakinggan. Amen. Is God able to supply fruits? Why? Because of the skilled cultivator. 15 verse 3.
kayo'y malilinis na sa magitan ng salita na sa inyo'y aking salita. Yung palang ginagamit ng Diyos pang linis. Oh, huwag kang matisod. Hoy, nako, yan naman si Pastor Neighbor, dagulan ko mag-press. Ang sa Diyos nakikinig ng kanyang mga salita. Kung kaya nga't hindi mo dinirinig, baka hindi ka sa Diyos. Are you listening? Tayo ba'y tinatamaan pa ng preaching? Tayo ba'y tinatuwid pa ng preaching? Magaling kasi ang ating Ama mag-ayos ng kanyang mga sanga. Kung kayo mga sanga, accept the fact, aayusin talaga tayo ng Diyos. Amen? At ang pattern niya ay ang kanyang anak. Ay natin ituloy yan. Number 2 na lang tayo. Kaya may iniwala ng amay magaling? Hindi ka niya papayagan. Bakit? Siya ang mapupulaan. Kaya mga magulang, magturo tayo sa ating mga anak. Dahil ang mga anak na hindi ayos, reflection din natin. Ngayon, kung ginagawa naman natin magagawa at talagang ganon, bahala Panginoon. Pero ako iniwala, yung train up a child, may bunga yan. Habang bata pa, hindi yan mauuwi sa wala. Bakit? Bible mismo may sabi, turuan habang bata pa. Kahit nga sa bakal nahuhulma ang baka kapag binabaga. Ibig sabihin, hanggat malambot pa, turuan na. Kaya mga magulang, hindi puro pera ang ibibigay sa bata. Hindi puro edukasyon. Turuan mo ng salitaan ng Diyos. Turuan mo laging sumimba. Kapag ang mga anak nyo ay nasanay sumisimba, for sure, kasama, magulang. Alam nga, manatuto yung anak ang magulang ay hindi. Are you with me? Number 2, not only because of the skilled cultivator, but also because of the saving vine. Because of the saving vine. That is the true vine. Sino ang vine? Verse 1, 4, and 5. Basahin natin. Ano mga kapatid? Hindi mahina ang Ama. Amen? Kaya ka ba ng Diyos baguhin? Amen. Kaya ba ng Diyos na ikaw ay magmahal sa kahit hindi mo kamahal-mahal? Kung magdatayo ka ng standard, bakit pasa ka ba sa standard ng Diyos? Oy, Pastor, sasamaga ng ugali ng tao ko yan. Walang kadating-dating sa akin. Kala mo naman yan, lakas ng kanyang dating sa Diyos eh. Amen? Tama ba? Oy, sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Ano ba ang puno ng ubas? The picture of the vine and branches teaches the believer's complete dependence upon Christ for spiritual life, strength, fruitfulness, and perseverance. Ibig sabihin, why God is able to supply fruits, not only because of the skilled cultivator, the perfect farmer, but also because of the saving vine, the true vine, the Lord Jesus Christ. Tingnan po, basahin po natin ang verse 4 and 5. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na kabit sa puno. Meron bang sanga na may magagawa na hiwalay sa puno? Meron ba? Particularly sa ubas tayo. Ubas ang konteksto. Walang sanga na ubas na putol sa puno, magbubunga. Ngayon, ang punto naman, kung talagang ikinakakabit kay Kristo, abay magbunga. Ang hindi nagbubunga, yung putol na sanga. Ngayon, kayo ba'y putol?
sa pag-asa. Kaya ba'y nakakabit kay Kristo? Oy, isang araw, ang aking asawa gumising. Tawa na tawa si Jemuel. Namaga ang nguso. Isip ko naman, nakagat ng ipis. Ay nung sumide view, ay parang manok. Kaya nung siya ay nagpakuha ng dugo, hindi na sana matutuloy dahil nakakaya nga naman eh. Pakloy ang nguso. Ay di napagdiskitahan ko yung ipis. Di ang ginawa siya ay nagmas. Habang nagpapanong, mamaya, maghapon, humupuan na. Okay, tama sabi ko sa'yo na, pero kinabukasan, ari naman. Ari naman ang lumawit. Sabi ko, siya, ayan ay allergy. Allergy na. Tingnan mo na, ikaw na papunta doon. Yeah. Putol. Bye. Pagdami ng ilustrasyon, nawawala tuloy ako sa sa aking hinuso, pakloy. Namaga. May ilustrasyon akong gusto sanang ibigay doon sa tagpong yun. Yan. So, ang idea ko lang mga kapatid, anong idea ko doon? Pagkakabit ka ng puno, kung ikaw ay sanga, mga kapatid, hindi mo kaya na hindi magbunga. Kung ikaw naman hindi kanyang sanga, hindi mo kaya, kung hindi ka naman niya sanga, wala ka talagang magagawa. Sige. Yan ang problema ko. Alam mo yung naalaala ko, yung isa, yung nalimutan ko, naalala ko na. Gusto niyo sabihin ko? Noong nasa office ako naalala, ay, yun palang ibig ko sabihin. Siguro mamaya pagpunta ko sa office, naalala ko ulit kung ano ibig ko sabihin. Okay. Because of the saving vine. Alam niyo ba ibig sabihin na ikaw ay nakakabit? Kung talaga kinakabit kay Kristo? Siya ang ating salalayan para sa buhay espiritual, kalakasan, at pagbubunga at perseverance. Wala tayong magagawa kung wala siya. Pero kung ikaw ay nasa Kanya, may magagawa. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, kaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakabit kayo, puro kayo hindi naman kayo, maliban na kayo nanatili saan. Verse 5. Nahagilap ko pa rin sa isip ko yung gusto kong sabihin, hindi ko na maalala. Ako ang puno ng ubas. Sabi ni Kristo, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Mga sanga ba kayo? Mga sanga ho ba kayo? Kayo ba talaga ay nakakapit kay Jesus? Kayo ba talaga ay may relasyon kay Jesus? Kaya mo. Kaya mong baguhin ang iyong ugali. Ang aking ugali. Tama ba? Kaya mong maging masaya. Alam mo, pag ang kasayahan mo yung pera, mawawala talaga yan. Bakit? Ang pera'y nawawala. Pero si Jesus, hindi nawawala. Alam ba ang tunay na joy? Galing sa Diyos yan. Amen? At ako'y sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. So why God is able to supply fruits? Because of the skilled cultivator, because of the saving vine, the true vine. Kaya ba?
Kaya ba ng Diyos? Yung totoo lang. Yung totoo, yung sa karanasan. Kayo ho ba talaga ay nababago ng Diyos? Ha? Kaya yung mga Kristiyano nagsasabi, kayo ba'y talagang patuloy na nababago ng Diyos? Yan ang fruit. Kayo ba'y nalilinis pa ng salita ng Diyos? Kaya yung palabasa dito, talagang malaking potensyal na maayos ang buhay mo. Ang Kristiyanong palabasan ng Biblia, malaki ang potensyal na maayos ang buhay. Bakit? Nililinis tayo na yan. Amen? Kung ikaw ay talagang sanga ng Diyos, kaya ka na yung ayusin, kaya ka na yung linisin, then yung lahat ng fruits na sinasabi. Then number 3, not only because of the skilled cultivator, because of the saving vine, but because of the strengthening comforter. But because of the strengthening comforter, that is the Holy Spirit. Verse 26. Kayo ba may Holy Spirit? Ang tunay na sanga, ano ho, ay hindi lang may ama, hindi lang may anak, may banal na espiritu pa. Talaga namang ay awang ko na kung hindi ka pagbungahin. Yun, parang nababalik-balik na. Wala uli. Okay. Kaya ba may Holy Spirit, verse 26. Napagbintangan ay palay allergy. Kasi okay, napatawa sa itsura ni Madam eh. Unang tingin ko, manok. Tapos sumunod, pato na. Kasi law-lawar eh. Siguro, dahil ng insekto. Okay. Verse 26, ano sabi? Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa matut bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Sa ang Holy Spirit, kasama natin. So anong nagagawa ng Holy Spirit? Kung talagang tayo ay sanga ng Panginoon, imposibleng hindi niya tayo bigyan ng bunga. Dahil ang Holy Spirit, kaya ka niyang i-comfort sa panahon ng mga pagsubok. Contextually speaking, sabi ng Bible, sa sanlibutan, kamumuhian kayo ng sanlibutan. Gaya ko naman na namumuhi sila sa akin. Sa totoo mga kapatid, ang tunay anak ng Diyos, hindi in sa world. Though we are in this world, but we are not of this world. Amen? Kaya dapat ang ugali, kaya dapat ang ating pagkatao, kaya dapat ang ating pag-ibig, lahat ang kayang bunga ibigay ng Diyos ay naiiba sa sistema ng mundong ito. Dahil ang ating buhay na iiba sa sistema ng mundong ito, marami silang mga salitang hindi magandang ipinupukol sa atin. Pero salamat, habang ipinupukol nila sa atin ang mga masamang sinasabi, kinukumport tayo ng Holy Spirit. Ganyan sagya ang tunay na anak ng Diyos. Kung si Kristo ngayon inuusig, ikaw ba hindi? Ang tanong, nakakaranas pa ba tayo ng pag-uusig? O compromiser na tayo? Amen? He establishes us in God's truth. Since ng Holy Spirit ay the Spirit of truth, mga kapatid, are you with me? Kaya kaniyang pagbungahin ng lahat ng magandang bunga na binanggit natin. Bakit? Ang Holy Spirit ay nasa iyo, comforter, kaya kaniyang pasiglahin sa mga pagsubok, sa mga problema ng buhay, at kaya kaniyang dalhin sa tama. Kaya wala hong tunay na may Holy Spirit na nasa maling doktrina.
Amen. Kaya dapat mga Kristiyano, ako iniwalang tayo nakakapagsinungaling pa rin. Pero walang mabubuhay na sinungaling na may Holy Spirit. Alam niyo sa totoo na, ang katapatan ay hindi lang sa paggawa ng tama. Ang katapatan ay kaya mo ring umamin ng mga nagawa mong mali. Tatandaan niyo ang katapatan ay hindi lang sa paggawa ng tama. Ang katapatan ay nakikita rin na kapag ikaw ay nagkakamali, hindi ka nagsisinungaling. Hindi ka nagpapaimbabaw. Hindi ka nagpapaimpress. Why? The Holy Spirit of truth dwells in us. Saan ka niya dadalhin? Sa katotohanan, hindi sa pagpapaimbabaw. Amen. Kaya kung kayo'y bumulusok na sa mali, huwag nang magbanal-banalan. Kung ikaw'y nanghihina ngayon, huwag kang maglalakas-lakasan. Kung ikaw naman talaga hindi nakakagawa ng iyong dapat ginagawa, huwag kang magmukhang akala mo'y tapat na tapat. Dahil ang Holy Spirit na namumugad sa atin ay Spirit of Truth. Huwag mong sabihin nagbabasa ka ng Biblia, pero totoo na may hindi. Huwag mo sabihing nananalangin ka lagi, pero sa totoo na hindi. Huwag nating dayain ang Holy Spirit dahil siya'y katotohanan. Amen. He establishes us in God's truth. Amen. Ang tunay na anak ng Diyos, patatatagin ka sa katotohanan. Kaya ang Kristiyano, hindi laging emosyonal lang. Ito. Para ko tinatamad sumimba, ano sabi ng Bible? Simba pa rin. Bakit? Hindi naman damdamin ang sanggunian. Katotohanan. Are you with me? Para ko tinatamad ng offering. Tagal na kaya? Ngayon ka pa magdadahil ako tinatamad mag-offering. Tingnan mo listahan mo, ang tagal nang wala. Ito ang basihan. Hindi tayo ilalayo ng Holy Spirit dito. Tingnan pa natin. Ang Holy Spirit, commission, He enabled us to testify of Christ. Alam mo kapatid, hindi kinakailangan kayo mag-Bible school para like kayo mag-akin ng kaluluwa. The fact na may Holy Spirit ka. Amen. Yung katotohanang ikaw ay sanga. Yung katotohanang ikaw ay ligtas na baptist. Yung katotohanang ikaw ay palangit pag namatay. Ikaw ay tinitirahan ng Holy Spirit. Siya mismo ang magtuturo sa atin ng sasabihin sa mga taong gusto nating akayin. In fact, buhay pa lang ng tinitirahan ng Holy Spirit na imik na. Kung talagang may Holy Spirit. Amen. He enables us to testify of Christ. When was the last time you and I umimik, nagpatotoo para sa Panginoon? Amen? Courage not only comforts, confirms, commissions, but also courageous. He gives boldness in persecution. Kaya kayo, huwag kayong iyak ng iyak. Hindi naman ako naunawaan ng aking tatay ko ano pinagsasabi sa akin. Sipahin mo. Sa kanyang pagligtas ka, uusikin ka. Tandaan mo na yan. Amen? Napakarami nagpatotoo, itinakwil ng kanilang mga magulang dahil ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Magbasa ka ng Bible. Kaya si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, basahin mo ang Hebrew chapter 11. Sila'y pinaglalagari, sila'y pinagpapatay ng dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya huwag kang mag-expect na nasa langit ka na agad dahil naligtas ka. Ang daming problema. Pero salamat ang Holy Spirit na nagbibigay ng courage. Amen.
Takot at takot ka magbigay ng pulyeto, pero isang araw, ang lakasan ng loob mo. God is able to give us fruits, to supply fruits. Because of the skilled cultivator, because of the saving vine, because of the strengthening comforter. Bakit? Nagko-comfort siya, nagko-confirm siya, isa sa kino-confirm niya, ikaw ay ligtas. Nagko-commission siya, and then nag-i-encourage siya, at saka yung continuous. Alam mo, hanggat may Holy Spirit ka, hindi ka titigil. Sa totoo na, ang palatandaan na ikaw ay tuloy-tuloy kasi may Holy Spirit ka. At alam niyo ba ang sabi ng Bible, kailan lang aalis? Kailan lang hanggang saan ang Holy Spirit? Ngayon po, naalala ko lang, Efeso chapter 4, verse 30. Tungayin nga natin Efeso chapter 4, verse 30. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ibig sabihin, ang Holy Spirit nakatira sa inyo hanggang rapture. Kaya mga kapatid, hindi ka mawawala sa linyada kung tunay kang may Holy Spirit. Hanggang rapture yan. Amen? Kaya mga kapatid, imposible, hindi tayo mabago. May Ama, may Anak, may Holy Spirit. Then number 4, because of the sanctifying word. Because of the sanctifying word. The word of God. Amen. Amen. Tingnan niyo pa ang verse 3. Verse 3 is everybody's milk. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita. Nasa inyo'y aking sinalita. Amen? May cleansing factor pala ang Word of God. Tama? So, why God is able to supply fruits? Hindi mahina ang salita ng Diyos. Dahil ito'y salita ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya salamat. Kayo ba'y natutuwang kayo may Bible? Kayo ba'y natutuwang kayo nagbabasa ng Bible? Kayo ba'y natutuwang nagbabahagi ng Bible? Kayo ba'y natutuwang sumusunod sa Bible? Mga kapatid, hindi ka gagawing walang mangyayari sa pamagitan ng salita ng Diyos. Nililinis tayo nito. Amen? Ay. Kaya ang ating buhay madumi. Simple lang yan. Hindi ka nalilinis ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Basahin ko mabilis. At mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ng mga bagay, mga banal na kasulatan na makakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa magitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Okay. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Ang Biblia ay nagtuturo, nagsasansala, ibig sabihin, inaalis yung mga mali. Pagsaway, ang Biblia ay nasaway talaga. Ang maganda lang sa atin, nasasaway. Ang Bible sumasaway. Pero ang tanong, ikaw ba'y napapasaway? Kapag ang Biblia ay sumasaway, at sagat ay nasasaway, sana hindi tayo pasaway. Amen. Sa katututo, saan? Na nasa katwiran. Marami din mang natututo. Pero ang tanong, saan? Dapat sa katwiran. Ang Biblia pala, pag ginagamit sa ating buhay, tayo natututo na nasa katwiran. Hindi tayo dadalhin sa kamalian. Kaya pagdating ng verse 17, upang ang tao ng Diyos, ang mga sanga ng Diyos,
Amen? Yung hindi mere profession, mere professing, kundi talagang anak ng Diyos. Hindi lang kasama sa bansang Israel, talagang Israelites. Hindi lang membro ng Baptist, ligtas na Baptist. Pag ikaw ay ligtas na Baptist, tao ka ng Diyos. At ang Biblia ay tuturuan kang maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Nagmamatured. Nababago ang bait. Nababago ang pananaw sa buhay. Nababago ang gawi. Nagkakaroon ng kagalakan. Masunurin sa Diyos. Why? Hindi ka Israelites lang. Hindi ka membro lang ng Baptist. Sanga ka talaga niya. At kung talagang sanga ka, natuturuan ka. Nalilinis ka ng Word of God. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalms 1 verse 1 hanggang 3. Familiar to, pero nalilimutan natin. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga kasalanan. Ito mo na, masyado ka man napabilis. Okay, verse 2. Nasaan na yan? Verse 2. Ano sa yan? Verse 1. Ito talaga ang ating mga pinatatagal niyo ako. Ni nauupo man sa upuan ng mga malilibak. Ito maganda. Are you with me? Ito. Kala mo, araw-araw na ako naglagay ng mensahe sa ating FB. May devotion pa ako, may garni-garni pa, may online pa ako. But I enjoy what I'm doing. Oy, verse 2 na tayo. Ay, ginugulo nyo Take note. Kundi ang kanyang kasayahan. Woo! Ayan maghapong nag-google. Maghapong nag-YouTube. Maghapong nanliligaw. No! Ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Wow! At sa kautusan ng Panginoon, nagbubulay siya araw at gabi. Saan dadalhin tayo pag ganyan? Verse 3. At siya'y magiging parang punong kahoy na paputol na at gatungin hindi. Na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Kaya mga kapatid, ang mga pastor, may discerning spirit yan. Malakas ang psychology. Halata ko sa inyong masaya at hindi. At halata ng pastor, ang saya mo ay Diyos. Bakit? Kahit malaki ang iyong sweldo, malaki rin ang iyong tithes. Pastor, bakit napariyan? Di kita birth fruits. Malawak ang saklaw niyan. Amen? Na nagbubunga. Tingnan nyo kaya kang pagbungahin ng salita ng Diyos. Oh, kita mo yan? Amen? Kumusta? Nagbabasa ba kayo ng Bible pa? Ay. Yung may mga trabaho, hindi ko kayo konsintihin na wala kayong panahon sa Bible. Kayo nga may trabaho ang dapat maging palabasan ng Bible. Kaya maraming mga Kristiyano na magkatrabaho na wala na sa gawain. Bakit? Mag-iingat kayo. Pwedeng alisin ang gana ninyo sa Bible dahil ang inyong trabaho. Amen. Yung mga mag-estudyante natin, hindi ko kayo kinukusinti na kayo walang panahon magbasa ng Bible dahil kayo nag-aaral. Mas lalo ka magbasa ng Bible dahil nag-aaral ka. Amen. Nagbubunga sa kanyang kapanahunan. May mga punong namamanahon lang ang bunga. Pero kapag malapit sa salita ng Diyos, araw-araw nababago ang ugali mo. Dati lagi kasi manguti. Ngayon ay nababago Ganyan lang. Naging bangag naman. Amen? Kasarap ka ng, sabi nga ng Bible bagaman ang aming lupang katawan ay pahina ng pahina. Pero ang aming pagkataong loob ay nababago
Araw-araw. Subukan mo magbasa ng Bible araw-araw pag hindi mo naranasan yan. Kaya ba nagbabasa pa ng Bible araw-araw? Young people, nagbabasa ba kayo? Yan totoo lang, ha? Ang Spirit of Truth, huwag ka dapat magsisinungaling. Nakatira yan sa atin. Totoo ba young people, nagbabasa kayo ng Bible? May naiintindihan naman. Okay. YS, nagbabasa ba kayo ng Bible? YS. Nako, siya, labas na sa ilong. Kita mo yan. Alam mo kapatid, iba yung naglilingkod ka na alaman mo lang dapat gawin kaysa ganato kang gawin dahil ini-inspired ka ng Word of God. Iba yun. Tama ba? Married, kumusta kayo? Married. Kaya may nagbabasa pa ng Bible. Tignan nyo. Then last, mga kapatid, wala na ako panahon. Because of the sincere branches. The true believers. Kumbaga, panaginip lang yung 4 na puntos kung di ka naman talaga tunay na ligtas. Tama? Oo. Mananaginip ka na lang ng gising. Hindi mo talaga kayang baguhin ang buhay mo kung hindi ka talaga sanga ng Panginoon. Tingnan po, verse 1 to 5, matapos tayo dito. Ako ang tunay na puno ng ubas. Siya yung source. At ang aking ama, ang magsasaka, siya yung skilled na mag-ayos. Ang bawat sanga na sa akin, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay naalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya. Kaya mga kapatid, mga manggagawa, maintindihan ninyo, habang naglilingkod, bakit pahirap ng pahirap? Bakit? Matindi na ang pagtatasa ng Diyos sa atin. Ha? Matindi na ang expectation sa atin ng Panginoon. Verse 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo aking sinalita. Verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakabit sa puno. Gaya din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Hanggang saan ikaw sa Panginoon? Walang sanga ng ubas na mamay bayabas na. Walang sanga ng ubas na mamay sanga na ng santol. Ang sanga ng ubas, ubas yan. Lagi. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin. At ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga. Kaya kung talaga sanga ka, nagbubunga ng marami. Amen? Sanga ka ba? Kayo mga tinuturuan sa baptism, kayo ba'y mga sanga? Amen? Dapat yung mga tinuturuan sa baptism, umattend kayo ng prayer meeting. At yun namang nabaptize na, lalong umattend ng prayer meeting. Sanga ka eh! Isa sa sanga, bunga ng sanga, masunurin. Ulitin ko na lang, isang talatang yung panghuling yun. Magtatapos ako. Ang sabi? Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Ang tunay na sanga, mananatiling sanga. At dahil kayo sanga, God is able to supply fruits. Nagbubunga ng marami. Amen? Hindi lang kaluluwa, pati ugali. Pati pagsunod. Pati kagalakan. Pati pananalangin. Pati pagmamahal. Amen? Magaling lahat ako'y napayuhan ng mga workers. Kasi sa midnight prayer meeting,
Ang dami nating pinag-pray ng mga members na 120 plus yata. Para kayo nasasaktan na ang loob eh. Tapos nalulungkot ako. Ang hapdi na sa aking mata, sabi ko kay Des, pwede kang pribado na lang nating ipanalangin yan. Yung talagang matagal lang hindi naman natin nakikita, alisin na lang muna. At mamimili na tayo na lang ng ating pagpipray. So yun, may inaasahan ko. Yung pala ito si Des, nangingimi, sino dito, pastor? Ano? Nga naman para ang dali ko magtanggal Sabi niya, pastor, maganda siguro. Bago natin alisin sa prayer list, dalhan uli natin ang mga letters. Ano? Kaya ba talaga ay babalik pa o hindi? Pwede mo natin tinataboy. Nagbabaka sakali pa rin tayong sila'y bumalik. Amen? Ay bakit si Jonathan nakabalik? After 10 years na naging prodigal son, kumain na ng darak. Kaya gayang tumangkad sa karamihan ng darak na nakain. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sabi ni Jay, ibibigay ko sa iyong lahat ng aking pinagliitan. At least kahit paano may nagmamalasakit sa kanya. Ano? Kulang ka ng damit, iyon na ang lahat ng aking pinagliitan. Pambirak, para ang laki Ganyan talaga nakakakulo ko yung mga yan. Ano? Kayo maaaliw din sa mga kalukuhan ng mga yan. Siguro hindi naiintindihan ng iba. Kita niyo ba si Jay? Ano? Kilala niyo ba si Jay? At least, nakalampas naman ng tuhod kay... Pero may pangako, yung kanya... Bit yung naaalaala ko. Ano? Yung ilustrasyon na yun. Sa totoo na yun, iniisip ko pa kay Jay. Jay, maganda yung sinabi mo, ha? Sasabihin ko yan sa preaching. Kita mo, naalala ko nga. Pero kay madam, di ko na maalala. Kanina ko pang kinakapan, di ko na maalala. Maliwanag ko ba? Inaasahan na ikaw at ako ay may bunga. Tayo manalangin.